Salamat po po kung na kinatapos ng Diyos. At sa rin kinatapos ko pa sa kung muna po ang pastor. At sa rin, kaya sabi po, hindi ng guard. Sa rin po sa mga malapat. Sa rin po nilang at sa magpasalamat po po kayo. Paano ang kapahitan po na pinagkalog niya sa akin. Nung pupulang panahon na hindi ko nakilala ang kanyang mga salita, tulad po kamalian at sa kabilang dako, pangsangalibutan po na hindi ko pala alam ang aking mga ginagawa ay marami na yung nagagalit na asal. Bawat nakikita nila po. Pero ngayon po, pinupuri ko po ang Panginoon na binigay niyang pagbabago, lalong-lalo na sa magagawa. Nakita po nila ang aking pagbabago na mula po ang aking asawa. Nung po hindi pa ako nakikipag-alala sa Panginoon, lagi po akong lasing. Kumitan, ay hindi po nagtatanong, dalawang babae lang po ang nagdala sa akin na napuntok ko sa kalasingan. Pero naging dahil po ng aking mga pagbabago nung nakalalat ako, nakarinig ako ng mga salita ng Diyos na yung pala na aking nagawa na pinalalat niya sa akin. Sabi nga po, mga narinig ko, kung wala daw, wala ka raw kwento, wala kang kwenta. Kaya yung naranasan ko po yun, na pinupulay-pulay ko nung nakakalalamig na ako ng salita ng Diyos. Yun po pala ay pag-aaral sa buhay ko. Kasi dahil ay hindi mo na malilimutan. Pero naging kabutihan po. Dahil nung pinulay-pulay ko po ang aking mga nagawa, kaya pala nangyari sa akin yun, ay meron akong kaloob sa gawain ng Panginoon. At dito po ay pinigyan ko ng halagaan. Katulad po ngayon sa oras na ito, nandito ako sa inyong harapan na hindi ako nahihiya na nagpapatotoo sa mga kasaysayan na naranasan ko. Unang-una po nahirapan noon ang aking mga pamilya. Yung mga anak ko po, pag umuwi ako ng gabi na lasing, takot na takot po sila. Tatago. Kaya wala pong imposible sa kabayan ng Panginoon. Tayong lahat ay nakakaranas ng magayong mga pagsubok. Pero kailangan dahil pumasok tayo sa kanan ng Diyos, makita po yung tinatawag ng born again, kailangan meron tayo pagbabago. Doon pong hindi ko nakalimutan yung isang tao na inama ko noon dahil ang asawa niya ay nangangaliwa. Lasing na lasing ako. Tapos, sa pulong sa amin, may bisita yung asawa niya, mga lalaki. Tapos, bumalik sila, tinatanong niya sa akin yung asawa niya. Sabi ko kasi tinatanong yung asawa mo yun. Sabi ko sa kapampangan, mula lahat kasi ako. Dalawang yan pong dewo. Bagi po yung salitang dewong yan ngayon, kinakaliwa ng asawa niya. Alam po ninyo, yung pintuan niya, yung magkanan, tatlong balitang, isang abang lang kinuha niya yung itak niya. Talagang minabulo po niya ako, pati yung mga kaibigan ko noon. Tinulungan nila ako, bawat daanan namin bawat wasak. Tapos, kung dumating ko kami sa ilog dahil yung bahay ko sa kaping ilog,
naramdaman ko na naman ng kumpare ko. Nag-iiwan siya ng kanin ng aso dahil sobrang lasing ko. Talagang naigataw ako dun sa aso, akong nagpapahinta. Talagang hindi ko na po alam kung kinabukasan, galit na galit sa akin yung asawa ko. Sarili mga kabal lang yung palay ko, binenta ko yung 5. Pinapagamot ko po yung asawa ng nakaway ko. Hindi ko alam kung nabato ng baso o nasundo. Talaga pong sobra. Kaya ngayon na nakulay-kulay ko yung aking mga nagawa. Kaya ngayon nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa binigay niya ng pagkakataon. Alam po rin nyo, nung makita ko yung tao ngayon, nung nagtatanim ng kamuti, sabi ko sa kanya, Kuya, sabi ko, natatala ko pa yung ginawa ko sa iyo nung pinag-get. Sinabi ko sa yung dalawang bata, patawanan mo ako kasi loko-loko pa ako. Pabayaan mo yung sabi na matagal na yun. Doon po nakita ng mga tao na talagang ako nagbago na. Sila ang ginagawa ko nung gusto ko ako lang nakakalaman. Pero kalang asawa, pinigyan ka ng katuwang ng Panginoon, pag may nakita kang maganda, gusto mo kunin mo pa. Pero hindi po maganda pa yun. Nagsisipiyang ko po, nangyari na sabi sa Panginoon. Sabi naman sa Isaiah 1:18, kahit gaano kalaki sa kanan mo, kahit gaano kalumi, hindi kanyang kapagyan. Yun po ang tema ko sa aking sarili. Kaya marami po yung mga nagawa akong kamalian. Kaya ako ay bumabawi kahit na hindi pa talagang tapat ang paglilingkod sa Panginoon. Yun lamang nabasa mo yung Jan 1:9. Kailangan ipakita mo yung mga kasalanan mo para mapatawad ka ng Panginoon. Kaya ngayon po, ay lubusan ako nagpapasalamat sa Kanya dahil nagiging ko sa sarili nararamdaman ko na ang patnubay ng Panginoon ng Banal na Espiritu ay gumagabay sa akin. Kasi kung minsan napupunta sa hindi yung gagawa pero nararamdaman ko parang mayroong nag-aakay sa'yo na hindi tama yan. Kaya medyo po, kung minsan katulad po kanina umaga, kung napasin nyo, naglalakad ako. Nalalagyan na rin po ako ng nag-go. At agad na po hindi pupunta sa akin, pero hindi po mura. Sabi ng misis ko, huwag ka na mo naman tulungan sa bukid. Puntaan mo yung mga kasama natin sa dapon kung ilan ang sasama. Kaya mabait po ang Panginoon. Nagbigay niya ako ng gabay, katulad po ng mga mahal sa buhay. Kung wala naman silang nakikita sa akin, kahit anong inyaya, siguro hindi sila sasama. Kaya palapakan po natin ang Panginoon. Ako niya may nagkakalunod sa bawat isa sa atin. Basta importante po, kilalanin natin ang ating sarili. Kung ano man yung dapat alipin, kung ano yung dagdag, dinadagdag. Dahil sa kanya po, ang kapuhiyan. Sabi sa Santiago 1:5, kung walang tayo ng karunungan, tumingin tayo at ipapakalupo niyo. Kaya ako yung ipapalubos ng nagpapasalamat. Lalo-lalo na po sa mga kantabay namin dito sa Church Tinano. Nawa hindi po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil alam natin ito ay mayroong ganti kung hindi tayo magsasawa. Kaya sa wala na po, ako yung pupuri Panginoon ng kapasalamat na binibigyan niya ako ng katatagan na hindi ako tumitingin sa kahinaan ng aming mga kasama kundi ang iniisip ko pag nangihina sila kung paano ko pinapalakasin. Kaya maraming salamat po sa Panginoon sa oras nga po ito. Ako'y nagagalang na nakapagpagpag sa inyo nakapagpapasalamat sa Panginoon na importante. Kilala po natin ang ating sarili na maging pagpakalato tayo. Dahil yung Diyos ay Espiritu, sabayin natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya, kung tayo bawat isa, hindi naman natin alam
kung anong nasa isip ng lahat. Pero ito po lang ang nasasabi ko. Bantayan po natin ang ating sarili. Nanawa, wala na tayo sa pangdaraya, wala na tayo sa pamilya, kundi yung katotohanan makikita sa atin para ang Panginoon ay hindi pumapaya sa nakikita na gawa natin. Palakpan po natin. At maraming salamat.